Ang gagawin natin, susugurin na natin at paliliparan na natin ng mga rockets, yung mga Chinese. Hindi man po ganon. Kundi, yung defensive action po natin, through military moves, yun ang dapat gawin. Yung military presence. Ito mga kababayan, yung result ng survey na ginawa ng OCTA sa issue ng West Philippine Sea. Sabi rito, asserting sea rights, 70% for diplomacy, 65% for military moves. So 5% na lang before na pumatas mga kababayan. Ibig sabihin, malapit nang mapuno yung mga Filipino. The Ophirians. 70% diplomacy, 65% military moves. Pinapaboran mga kababayan ng mga Filipino na gumamit na tayo ng military moves. Malinaw po, malapit nang mapuno yung ating mga kababayan. But before na ibigay ko sa inyo mga kababayan yung full stories, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads. Para before na maglabo-labo. Huwag naman sana niya, Mr. Maravillas. Pag pipilitin tayo to defend the country dahil sa pang-aabuso ng mga ng mga Chinese, talagang yun po yung magiging direksyon yan. Kahit gaano po kabait ng tao, pag napuno na, ay talagang re-risback at re-risback yan. Ganon yung nangyari sa atin, mga kababayan noon. We were pushed against the wall. So wala na tayong matakbuhan, kundi mga kababayan, lumaban na lang. Di ba ganon ang natura naman ng lahat ng tao? So ito ngayon yung result ng survey. Yan pa. Lalo na ngayon yung latest mga kababayan, breaking news. May 21 na mga militia vessels. Mga Chinese Chinese hindi nga lang militia vessels 'yon. Mga kasama na siguro Coast Guard ng China. Ayon. Sumusugod na mga kababayan, swarming Pag-asa Island na. 'Yun na yung target nila, yung Pag-asa Island. Umalis doon yung iba sa Ayungin Shoal, papunta ng Pag-asa Island. Baka niya Mr. Maravillas, gustong salubungin si Senator Robin Padilla kasi yung si Senator Robin saka yung asawa niya pumunta doon para ideklara atin niya to. Iwan ko kung dala ni Senator Robin yung mga dinisplay niyang mga baril. Di ba? Ito po si Robin Padilla. Sa report mga kababayan ng Politico News, basahin ko. Atin po ito, Robin Padilla, wife Mariel, visit Pag-asa Island. Nagpa-picture-picture sila, tumatalon-talon. Baga niya pang pelikula lang yan, Mr. Maravilla. Malamang, pang showbiz. Sabi ni Robin, huwag po nating ayaang maangkin ito ng kung sino-sino lang. Padilla post ended with the message. Nag-post po sa Facebook, mabuhay ang Pag-asa, mabuhay ang Pilipinas. Sabi ni Robin, naniniwala po ako na napakalaki ng magiging papel ng istorya ng Pag-asa Island sa kasaysayan ng Pilipinas. Sabihan mo po si Maudigs na tigilan niya yung fearmongering imbes na lumakas yung loob ng mga Filipino. Ayaw niya nga tumigil sa fearmongering. Kaya kasabihan mo na huwag nangingialam sa foreign policy
ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi wala na sa posisyon. Huwag siyang magpapagamit sa mga Chinese kay Xi Jinping. Ang strategy ni Xi Jinping, divide and conquer eh. Pinagwawatak-watak yung mga Filipino. You just imagine, makikipag-usap ka sa former president. Kung sincero siya, kausapin niya yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Nag-usap na sila ng ating Pangulong Bongbong Marcos pagbalik ng ating Pangulo dito sa ating bansa. Linaser attack yung ating Coast Guard ng mga Chinese. Tapos nang pumunta doon si Mao Diggs, pagbalik niya rito, ito na, water cannon attack naman. You see? Tigilan po niya yung sabihin po ninyo na tumigil siya sa pagiging mouthpiece ng China. At saka yung pagsabihan ninyo yung mga kalyado ninyong DDS. Kasi hindi ninyo narinig si Commodore Tariela. Idideklara nila na mga traidor. Ngayong challenge natin kay Commodore Tariela, officially po, kailangang i-declare na ninyo, pangalanan ninyo, sino-sino ito na mga vloggers ang maiko-consider natin na mga traidor. Officially, kailangang i-red tag na ninyo. Red tagging. Ito yung totoong red tagging, mga kababayan. At matutuwa yung ating mga mamamayang Filipino pag red tag ninyo. Kasi yung China po, red China yung tawag, di ba? Pagkaalyado ka ng China, mouthpiece ka, di red tagging yon. Kasi you're supporting the Chinese government imbes na dito ka sa panig ng interes ng mga Filipinos. Yun ang malinaw doon. So, madali nang mapuno ang ating mga mamamayang Filipino. Sabi rito, 7 out of 10 Filipino adults want the Marcos administration to assert the Philippines' territorial rights in the West Philippine Sea through diplomacy and other peaceful methods, while 65% of respondents support military action, according to Okta Research, July 2022 to 26 to go ng masa nationwide survey. So, napakalapit mga kababayan na. 70% diplomacy, 65% military action or military move. Pero yung military action mga kababayan, hindi man yung offensive action ang gagawin natin, susugurin na natin at paliliparan na natin ng mga rockets, yung mga Chinese. Hindi man po ganon. Kundi yung defensive action po natin, through military moves, yun ang dapat gawin. Yung military presence, yun ang ibig sabihin po dito, mga kababayan. Kasi nga po, di man po tayo palaaway. Tama? Kahit ako po, ayaw kong nakikipag-away. Kaya lang po, pag tayo na yung inaaway, alangan man. Di ba? Mamimihasa yung palaaway. Yung bully po, mamimihasa. Pag hindi ka umalma, kailangang umalma po tayo. At ready tayo dapat to defend the country. Yun ang ibig kong sabihin. To defend the country, tulad ng sinasabi, sa ating lupang hinirang, ang mamatay ng dahil sa'yo. So dapat malinaw yun sa mga Chinese that we Filipinos, we Ophirians, like the Jews in Israel, mga kababayan, ready sila to death. Ready sila to die, mga kababayan, to defend their country. Dapat ganun din po tayo. In every country, mga kababayan, I think yung kanilang mamamayan, ganun din. Ganun din yung resolve nila para hindi ka inaabuso. Sayang yung ating pagkanta ng lupang hinirang. Sa manlulupig di ka pasisiil. Huwag nating ipangalandakan sa mga Chinese na tayo po ay takot. Sabi sa Bible, do not fear, fear not.
Ganon, mga kababayan, dapat tayo. So sabi rito, mga kababayan, by military action, OCTA defined it to survey respondents as expanded naval patrols and Philippine troop presence in the West Philippine Sea. 65% mga kababayan yung nagsabi. Visayas had the highest percentage of Filipinos at 84% who believe the government should prioritize defending the country's territorial rights in the West Philippine Sea through diplomacy and other peaceful means. Followed by Mindanao, 70%. While the national capital region in Balanced Luzon areas outside NCR were statistically tied at 64% and 67% respectively. Medyo mababa sa Metro Manila and the rest of Luzon. Na brainwash na kasi ng mga Chinese. Di ba? Yung Metro Manila, infiltrated na mga Chinese. Nandyan yung Binondo. Yung Chinatown, nandyan yung reclamation. Di ba? Na-brainwash siguro, kaya parang wala lang sa kanila. Mababa. Mas buhay na buhay. At aktibo yung mga Bisaya at saka yung mga taga Mindanao. Sa bagay, sila pula po mga kababayan, taga Bisaya. Di ba? So sabi rito, a majority of Filipinos across socio-economic classes want to further assert the Philippines' territorial rights through this means. Unti-unti na pong nabubuhay yung nationalism sa ating bumabalik sa ating mga mamamayang Pilipino. So tama po ito. So sabi rito, in Class A, 8 of 10 or 80% want diplomacy and other peaceful methods, significantly higher than for Class ABC, 58%, and in Class D, 69%. Ito kasing ABC, mga mayayaman ito, impluensyado ito ng barkada nila yung mga Chinese siguro. Nagkikinabang po. Yung Class A, yung masa po ito. Karamihan dito talagang mga mamamayang Pilipino. At laging nakasubaybay po sa mga balita ng pang-abuso ng mga Chinese. Mataas yung awareness nila. Yung mga may kaya sa buhay kasi po, busy sa hanap buhay sila. Mababa yung awareness kaya hindi makapag-react ng yung marami sa kanila. Hindi makapag-react dito po. So sabi rito po, as for military action or expanded naval patrol in troop presence in the West Philippine Sea, almost two-thirds or 65% of Filipinos support the idea. Across major areas, around two-thirds of Filipinos want to assert the Philippines' territorial rights through military action. In NCR, 71%. Balanced Luzon, 69%. In Visayas, 68%. In Mindanao, a slight majority of 52% want the measure. So, mataas mga kababayan sa Manila and the rest of Luzon yung gusto nila dagdagan yung military presence natin dito sa West Philippine Sea. So sabi rito, support for military action is also consistent across socio-economic classes. Class ABC, 65%. Class D, yung mga masa, 65% din. In Class E, 66%. So halos magkakaparihas mga kababayan. Completing the top 3 measures adult Filipinos think should be prioritized in the modernization and strengthening of the Philippine military's
capability to protect the country's territories at 61%. Sabi po sa resulta ng Okta Research. So, tama yung direksyon. Approve mga kababayan ng majority ng ating mga mamamayang Filipino. Suportado yung policy direction mga kababayan ng ating Pangulong BBM. BBM. Tama? So, malinaw po yon mga kababayan. Across major areas, the support is highest in Mindanao at 68%, followed by NCR in Balance Luzon, 65% and 61% respectively. Visayas is at 49%. O ngayon, sabi rito, 4 out of 10 Filipinos want to expand diplomatic efforts with countries within and outside the region to reduce tension in the area. The same number of Filipinos also want to conduct joint maritime patrol and exercises with ally countries. So, maganda mga kababayan, may popular support yung mga ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na i-engage yung mga ASEAN countries, yung Australia, yung Japan, yung South Korea, yung European Union, yung mga sumusupport sa UNCLOS po. Siyempre, yung Amerika. O ngayon, sabi rito, as for shelving disputes for joint economic development of the area, only 19% of Filipinos support the idea. So, hindi pwede yung ganon. Kahit nga po tayo, hindi tayo sumusuporta sa ganon. Kasi napakalawak na yung kinamkam ng mga Chinese. Tapos, makikipag-joint venture pa dito sa atin, sa ating territory. Bakit sila makikipag-joint venture pa sa ating territory? Huwag tayong papayag sa ganon. Grabe na yung pakinabang na nila sa ating bansa. Yung trade imbalance lang, matindi po, napakalaki. Mas marami yung pakinabang nila sa pagninegosyo dito sa atin. Bilyon-bilyon. Kaysa sa ating export na inaalaw nila mga kababayan, pagbibili nila ng ating mga products. Ganon katoso ito mga Chinese. Kaya ito, tama ito, mga kababayan na balita dito. Ano niya yan, Mr. Maravillas? Manila Standard po. Basahin ko. Australian Premier to meet with Marcos to discuss defense ties. Ito, Australian Prime Minister Anthony Albanese said he will meet Philippine President Ferdinand Marcos Jr. on September 8 next month po to discuss the two countries' cooperation on defense, maritime security, and development. So sabi niya, our partnership with the Philippines is built on close defense and security cooperation, increasing economic relations, and warm personal ties. A statement from the office of Albanese said, ito yung ayaw ng China. Gusto niya, siya lang. Ang intention po ng mga Chinese, isara itong West Philippine Sea. Sila yung dapat maghari dyan. At hindi basta yung freedom of navigation, yun ang gusto nilang i-disrupt. Para may banggamit silang leverage sa pagdidikta mga kababayan ng mga terms. Ang ambisyon kasi ng China, siya yung maghari, pumalit sa Amerika as the world police. Gusto niyang baguhin yung world order mga kababayan. Gusto niya, siya yung mag-lead. Imagine, isang komunistang bansa yung magli-lead po sa buong mundo. Tapos. But actually, yun ang direction po natin. The New World Order, mga kababayan, is socialist, communist, government, the emerging New World Order. So sabi rito, the Prime Minister will travel to Indonesia, the Philippines, and India in September to meet with regional leaders to discuss global challenges
in advance Australia's economic security and climate agenda. So yun po, maganda yung mga developments na mga balita po. Kasi yung mga bansa na mismo sa ating neighborhood, interesado na makipag-partnership po sa atin on our military and security for regional peace and security. Kasi pati sila po may interest po dito sa West Philippine Sea, sa South China Sea. Nagkataon lang po tayo yung immediate neighbor ng China. Ayan man lang po mga kababayan, baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Regen Serum, sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. Yung mga inquiries ninyo po, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.